Pero sa mga baguhan at ngayon pa lang mag-aalaga ng inahing baboy, para po sa inyo ang tatlong dapat gawin sa mga nganak na inahing baboy. Una ay Bakit Bernadette? Mga anak na Bernadette? Ha? ngayon ay alas 9:30 ng umaga at napansin natin mga kamangyan, itong ating inahin na si Bernadette ay hindi na mapakali. Nag-iingay na siya sa kanyang kulungan. Naglilibor na yata itong alaga nating inahin na si Bernadette. Kaya yung kinuha natin nung isang araw na tuyong dahon ng saging ay ibinigay na natin para pangsapin o gagawin niyang pugadan sa oras na siya ay manganganak na. Pero kaunti lang muna ang ating inilagay dito sa kulungan ni Bernadette. Susubukan lang muna natin kung talagang naglilibor na siya. Mamaya na muna natin ibibigay ang iba pang mga tuyong dahon ng saging. Kapag nakita na natin na inaayos niya na itong tuyong dahon ng saging na ating ibinigay at hindi siya tumigil sa pag-iingay. Yan mga kamangyan, lahat ng itinabi natin na tuyong dahon ng saging ay ibinigay na natin dito sa inahing baboy natin na si Bernadette. Nakita na natin kasi ang sign na naglilibor na talaga itong si Bernadette. Inaayos niya na ang ibinigay natin na tuyong dahon ng saging para maging pugadan niya o anakan. Isa yan sa ugali ng native na baboy. Bago kasi manganak ang isang native na baboy ay inaayos muna nila ang kanilang pag-aanakan. Kaya may nakatabi na agad tayo na tuyong dahon ng saging. Dahil kung wala tayong ibibigay na tuyong dahon ng saging ay siguradong magpupumilit lumabas itong si Bernadette para humanap ng pwedeng isasapin niya sa kanyang panganganak. Na-experience na rin natin dati nung unang pag-aalaga natin ng inahing baboy. Hindi natin alam na naglilibor na ang ating alagang baboy. Hindi natin nabigyan ng tuyong dahon ng saging. Kaya nakalabas ito ng kulungan. Mabuti na lang din at hindi siya nakakain ng mga halaman na bawal sa buntis na baboy. Tulad ng sitaw, pwedeng maagasan o malaglag ang pinagbubuntis ng inahing baboy. Kapag nakain niya ito, simula noon ay nagtatabi na tayo ng tuyong dahon ng saging. Kung wala namang tuyong dahon ng saging, dayami ng palay ang ating tinatabi bago manganak o maglibor ang ating inahing baboy. Kaya wala nang nakakalabas ng kulungan sa ating mga inahing baboy. Mga kamangyan, nanganak na si Bernadette. Pagdating natin ay may dalawang biik na lumabas. May nakaready na nga tayo dito na basahan. Iniwan lang natin saglit dahil may kinuha tayo. Pagbalik natin ay dalawa na yung kanyang biik na nailabas. Papasok tayo dito sa kanyang kulungan para matulungan natin sa kanyang panganganak. Ang gagawin lang naman natin ay bantayan ang paglabas ng kanyang anak. Kaya may nakaready tayo na basahan. Kapag lumabas ang kanyang anak ay pupunasan natin ang bunganga at ilong nito para makahinga at hindi siya malunod. Ilalagay rin natin itong mga biik sa didi ng nanay nila. Importante sa ating mga biik, pagkalabas nila sa tiyan ng kanilang nanay ay makainom agad ng tinatawag na colostrum o unang gatas sa didi ng kanilang nanay. Ito ay nakukuha lang sa inahing baboy 24 hours pagkatapos na mailabas ang kanyang anak.
dapat ay makainom agad ang ating bagong labas na biik nitong tinatawag na colostrum dahil maraming vitamins at nutrients tsaka mga micronutrients na kailangan ng ating mga biik for survival. Kaya importante na pagkalabas ng biik ay atin agad itong padidihin sa kanyang nanay para mainom agad nila ang tinatawag natin na colostrum, nang sa ganon mas lalo silang sisigla at lulusog ang kanilang katawan habang sila ay lumalaki. Kapag hindi natin napainom ng tinatawag na colostrum o unang gatas ng inahing baboy ang ating mga biik, ay pwede silang mabansot at madali kapitan ng mga sakit dahil protection rin sa ating mga biik at hindi madali kapitan ng mga sakit kapag nakainom ito ng colostrum o unang gatas ng kanilang nanay. Sunod-sunod ang paglabas ng anak ni Bernadette. Hindi siya nahihirapan manganak. Akala natin ay kaunti lang ang magiging anak nitong inahing baboy natin na si Bernadette. Yan mga kamangyan, 13 na ang nailabas na biik ni Bernadette. Ang didi ni Bernadette ay 11 lang. 13 piraso na biik ang kanya nailabas. Hindi ko alam kung may kasunod pa na ilalabas siya. Hindi na nasundan ang panganganak ni Bernadette. 13 na biik ang kanyang nailabas, pero may isang biik na mahina. Nilagay na natin yan sa didi ni Bernadette, pero ayaw naman niyang dumidi. Babantayan natin itong ibang mga biik para makadidi sila lahat. Nag-aagawan sila sa didi. May mga biik na hindi pa nakadidi simula nang mailabas. Kaya ang gagawin natin ay pagpapalit-palitin muna natin para lahat ay makadidi. Magandang umaga mga kamangyan. Napuya tayo sa kakabantay sa ating mga biik. Ang ating inahing baboy na si Bernadette ay malakas na, tumatayo na siya. At ang mga biik naman ay naglalakad na rin, malalakas na rin. Meron lang tayong dalawang biik na hindi nakasurvive. Namatay rin sila ngayong umaga. Yung isa ay pinipilit ko pa sanang isurvive dahil kagabi nakakadidi pa siya sa kanyang nanay. Kung may bibiron sana tayo at gatas na pangbaboy ay may survive pa natin siya. Kaya lang hindi tayo nakapag-prepare ng bibiron at gatas na pangbaboy. Mayroon na rin tayong hinukay na paglilibingan ng namatay natin na dalawang biik. Ililibing na natin mga kamangyan itong dalawang biik na namatay. Sayang sana dahil dagdag rin ito sa income natin. Marami sana ang naibigay na biik ni Bernadette dahil 13 piraso ang kanyang nailabas. Ang problema ay 11 lang ang didi ni Bernadette. 11 lang talaga ang kayang buhayin na biik ni Bernadette. Kaya mas maganda talaga mga kamangyan kapag mag-aalaga tayo ng gagawin nating inahin ay 12 na didi pataas ang ating gagawing inahin. Pero okay na rin ang 11 na anak ni Bernadette na mabubuhay. Malaking blessing na rin yon sa atin. Ang bagong panganak na inahing baboy ay kailangan din nating bigyan ng mga pagkain na mayaman sa vitamins at nutrients para tuloy-tuloy na makapag-produce siya ng gatas sa kanya mga biik. Importante kasi na ma-maintain natin na maraming gatas na maibigay ang ating inahin sa kanya mga biik. Kaya nagbibigay tayo nitong Madre de Agua. Mayaman ito sa nutrients. Nagbibigay rin tayo ng malunggay. Magandang pampagatas sa ating inahing baboy. Ang malunggay naman ay pwede nyong ibigay ng fresh. Pagka pitas nyo ay pwede nyo nang ibigay sa inyong inahing baboy. Pwede rin na lutuin nyo ito, ilagain nyo. At pag malamig na, pwede nyong ihalo sa kanilang pagkain. Ang ibang nag-aalaga ng inahing baboy ay nagtuturok din ng vitamins, yung B-complex. Unang araw hanggang pangatlong araw, pagkatapos na mailabas ng inahing baboy ang kanyang anak. Tuloy-tuloy rin ang pagpapakain natin ng lactating feeds hanggang sa 5 araw pagkatapos silang maiwalay. Ganyan ka-importante ang vitamins sa ating bagong panganak na inahing baboy para hindi mawala at tuloy-tuloy ang supply ng gatas para sa kanyang mga anak.
alam na po yan ng mga dati nang nag-aalaga ng inahing baboy. Pero sa mga baguhan at ngayon pa lang mag-aalaga ng inahing baboy, para po sa inyo ang tatlong dapat gawin sa mga nganak na inahing baboy. Una ay paghahanda sa pag-aanakan ng inahing baboy bago ito maglibor. Pangalawa ay dapat na mapainom agad ng colostrum o unang gatas ng inahing baboy ang ating mga bagong anak na biik. At ang pangatlo mga kamangyan ay pagbibigay ng pagkain sa inahing baboy na mayaman sa vitamins at nutrients para tuloy-tuloy ang pag-produce ng gatas ng ating inahin para sa ating mga bagong anak na biik. Nang sa ganun, hindi naman mamamatay ang ating mga biik, hindi masasayang ang ating pagod. O paano mga kamangyan? Hanggang dito na lang muna ang ating video. Sa mga bago pa lang mag-aalaga at nagpaplano pa lang, sana ay may natutunan kayo. Maraming salamat po sa mga OFW na patuloy na sumusuporta sa ating channel. Sa mga subscriber at silent viewer, maraming salamat po. At sa ngayon pa lang nakapanood ng aking video, ako po ay humihingi ng pabor na paki-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa na video na ating gagawin. Maraming salamat mga kamangyan. Happy farming. Bye bye.